trucks at 30 yards and closing. Let the party begin. I think I'm going to enjoy this. It's been a long time since I was a kid. Sometimes when kids get scared, they wet their pants. Mr. Unger, what are you doing? Don't touch the yarn. Stand clear. Maybe he's not so clever after all. Yeah, I just... Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, comedy, family na tinatawag na Home Alone 3. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng Hong Kong. Sa isang lugar, makikita ang ilang manggagawa na naglilipat ng mga armas. Nariyan si Mop, ang boss ng lugar, kasama si Peter, na nagtatrabaho bilang hired operative para sa kanya. Inutusan ni Mop si Peter na nakawin ang isang advanced processor na ginawa ng ASUS Defense Technology, na gagamitin sa isang missile weapon na kanyang binubuo. Lumipat ang eksena sa Silicon Valley, kung saan nakilala natin ang isa sa mga empleyado ng ASUS company na matagumpay na nakuha ang processor na gusto ni Mop. Ang processor ay tinatawag na NSB-100RC. Kapag na-install ang processor na ito sa isang missile, walang defense system ng kahit anong bansa ang makakapigil dito. Tulad ng ipinangako, binayaran ni Peter ang empleyado ng malaking halaga ng pera. Dumating si Peter kasama ang dalawang kasamahan niya, sina Unger at Jernigan, at sinamahan sila ng isang babae na nagngangalang Alice. Itinago nila ang processor sa loob ng isang remote-controlled car at inilagay ito sa isang plastic bag na may label na Parisian. Kinabukasan, naroon na ang apat sa airport, naghahanda ng umuwi sa Hong Kong habang dala ang plastic bag na may label na Parisian, na naglalaman ng remote-controlled car. Matagumpay na nakalusot ang item sa airport security. Ngunit, hindi inaasahan, isang matandang babae ang aksidenteng nakuha ang plastic bag. Ang pangalan niya ay Mrs. Hess. Akala niya ito ang sa kanya dahil may dala rin siyang bag na may parehong Parisian label. Nabunutan ng loob sina Peter at ang iba pa dahil nakalusot sa security ang bag, ngunit biglang may naramdaman si Alice na kakaiba sa bag na hawak niya. Totoo nga, napalitan ang kanilang item sa bag ni Mrs. Hess. Agad silang naghiwa-hiwalay upang hanapin ito, ngunit marami pang pasahero ang may parehong Parisian bags. Sinimulan nilang suriin bawat isa, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito matagpuan. Inakala ni Peter na ang kanilang item ay naload na sa eroplano patungong Chicago. Dahil malapit nang umalis ang eroplano, nagdesisyon si Peter at ang iba pang sumama sa flight patungong Chicago. Nang magsimulang bumaba ang mga pasahero, aksidenteng nakita ni Alice ang kanilang item na pansamantalang hawak ni Mrs. Hess. Ngunit, dahil sa dami ng tao, hindi nila ito agad maabot. Sa huli, umalis si Mrs. Hess sa airport sakay ng taxi. Kahit hindi nila siya naharang, nagawang kuhanan ng litrato ng isa sa mga tauhan ni Peter ang plate number ng taxi. Lumipat ang eksena kay Peter at sa kanyang grupo na sinusundan ang taxi driver, na nagsabi sa kanila kung saan nakatira si Mrs. Hess, isang tahimik na alley na may Tudor-style na bahay. May Christmas wreath sa pinto, Christmas tree sa loob, at ito ang nag-iisang bahay sa kalsada na hindi pa natatanggalan ng yelo sa driveway. Muling lumipat ang eksena, ipinapakita si Alex, isang batang lalaki, na tinatanggal ang yelo sa driveway. Lumalabas na ito ang bahay ni Mrs. Hess, ang mismong lugar na hinahanap ni Peter at ng kanyang grupo. Bilang gantimpala, ibinibigay ni Mrs. Hess kay Alex ang remote-controlled car na aksidenteng napalitan sa kanyang bag sa airport. Siyempre, nasa loob ng remote-controlled car ang processor na matagal nang hinahanap ni Peter at ng iba pa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bahay si Alex, dumating din sa lugar sina Peter at ang kanyang grupo. Lahat ng bahay sa alley ay tugma sa paglalarawan ng taxi driver. May 14 na bahay sa kabuuan, kaya kailangan nilang suriin isa-isa at balak ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa susunod na umaga. Lumipat muli ang kwento kay Alex. Hindi ordinaryong bata si Alex, sobrang talino niya. Sa kasamaang palad, madalas hindi siya nabibigyan ng atensyon ng kanyang mga magulang dahil palaging abala sa trabaho. May dalawang nakatatandang kapatid si Alex, sina Molly at Stan.
Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, nagulat si Alex nang makita ang pulang pantal sa kanyang katawan. Lumalabas na may chickenpox siya. Sa halip na aliwin siya, pinagtatawanan pa siya ng kanyang mga kapatid. May alaga ring si Alex, isang puting daga na nagngangalang Doris. Kinabukasan, lahat ng bata ay nagmamadaling sakay ng school bus, ngunit dahil may sakit si Alex, kailangan niyang manatili sa bahay mag-isa. Samantala, nagrente si Alice at ang kanyang grupo ng bahay malapit sa alley. Bumalik ang eksena kay Alex, na gumagamit ng binoculars para obserbahan kung ano ang ginagawa ni Mrs. Hess. Nagsimulang mangabala si Alex gamit ang isang device na nakakonekta sa kanyang remote control. Nagawa niyang patayin ang TV signal ni Mrs. Hess, na naguluhan siya. Nang buksan niya ulit ang TV, bigla itong binago ni Alex ng channel, na lalo pang naguluhan si Mrs. Hess at nagtawanan si Alex. Samantala, sinimulan ni Peter at ng kanyang grupo ang pag-target sa mga bahay sa alley, isa-isa. Inilalagay nila ang plano sa aksyon dahil kailangan pumunta sa trabaho ang ina ni Alex, kaya naiwan siyang mag-isa sa bahay. Bago umalis, pinaalalahanan siya ng kanyang ina na agad siyang tumawag kung may mangyari. Lumipat muli ang eksena, ipinapakita si Peter at ang kanyang team na ipinapatupad ang operasyon sa unang bahay sa kanilang listahan, nagsisimula ang aksyon mula sa loob ng bahay. Napansin ni Alex ang isang babae na naglalakad ng aso ng kapitbahay. Malapit din doon ang isang lalaki na tila nagja-jogging. Umakyat si Alex sa itaas at patuloy na pinagmamasdan ang dalawa, at tiyak niyang naramdaman na may kakaiba sa kanila. Para silang nakatutok sa isang partikular na bahay. Nang tumingin siya sa bahay na iyon, nakita niya ang isang lalaki sa loob na mukhang papagnakaw ng isang bagay. Hindi nagatubili, mabilis na tumawag si Alex sa 911 at iniulat na ninanakaw ang bahay ng kanyang kapitbahay. Hindi nagtagal, dumating ang 2 police car sa lugar. Ngunit pagdating ng pulis, nawala na si Peter at ang kanyang grupo. Nakabalik na rin sa bahay ang ina ni Alex, at agad niyang ikinwento sa kanya ang nakita. Hinuntahan ng mga pulis ang bahay ngunit walang nahanap na magnanakaw. Ang nakita lang nila ay isang aso. Humingi ng paumanhin si Alex sa pulis, ngunit binalaan siya ng isa sa mga opisyal na huwag maglaro-laro o gumawa ng maling ulat. Gayunpaman, iginiit ni Alex na talagang may nakita siyang magnanakaw sa loob ng bahay. Binanggit din niya ang isang silver car na ginamit para magdala ng mga magnanakaw, at sinabi pa na baka maniwala lang sa kanya ang mga tao pagdating niya sa edad na 35. Samantala, sa opisina ng FBI, nagaganap ang isang pagpupulong tungkol kay Peter at sa kanyang grupo, na ngayoy mga fugitives. Kailangan din nilang mahanap ang processor sa gabing iyon. Nalilito si Peter at ang iba kung bakit biglang dumating ang mga pulis, dahil na-disable na nila ang alarm system sa bahay na pinasok nila. Batay sa kanilang pagsusuri, tila may nakadiscover sa kanilang ginagawa, pero hindi pa nila alam kung sino. Kinabukasan, kailangan umalis ng ilang araw ang ama ni Alex dahil sa trabaho. Naiwan si Alex sa bahay mag-isa, pumunta sa trabaho ang ina, at nasa school ang kanyang 2 nakatatandang kapatid. Muling sinimulan ni Peter at ng kanyang grupo ang operasyon, target ang isa pang bahay. Muling nakita ni Alex ang parehong silver car, at sa pagkakataong ito malinaw niyang nakita si Peter sa loob ng bahay. Mabilis siyang tumawag ulit sa 911 at iniulat ang isa pang pagnanakaw. Na-notify ang mga magulang ni Alex, na may alarm system na konektado sa emergency calls, kaya agad silang nagmadaling umuwi. Dumating din ang pulis sa lugar. Evacuate the area. I'm on my own. Cool. Nothing. Let's check upstairs. Ngunit tulad ng dati, nakatakas muli si Peter at ang kanyang grupo bago pa man makarating ang mga pulis. Muling pumunta ang pulis sa bahay ni Alex at pinayuhan siyang tawagan lamang sila sa totoong emergency. Iginiit ni Alex na talagang nakita niya ang mga magnanakaw. Sinabihan siya ng ina na humingi ng paumanhin sa pulis, pero imbis na sumunod, nilate ni Alex ang mga ito at sarcastically humingi ng paumanhin bilang isang good citizen. Pagkatapos nito, umalis si Alex sa eksena. Mamaya, nang nakauwi na si Molly mula sa school, sinimulan niyang tuksohin si Alex kasama ang iba. Sabi nila kailangan ng tulong si Alex at hindi na siya tutulungan ng pulis muli. Dahil kay Alex, na-miss ng ama ang flight at nahuli sa pag-abot sa kanyang boss. Kinailangan din ng pamilya na magbayad para palitan ang pinto ng 2 bahay na nasira ng pulis. At ang pinakamasama, nasira ang reputasyon ng pamilya dahil kay Alex. Sa halip na malungkot, nagsimulang suriin ni Alex ang mga bahay.
Napansin niyang walang nakuha ang mga magnanakaw mula sa dalawang bahay na pinasok nila. Dahil dito, naging curious si Alex kung ano talaga ang hinahanap ng mga magnanakaw. Pakiramdam niya, dahil walang nagmamalasakit sa babala niya tungkol sa mga kriminal, nagpasya siyang siya na mismo ang hahawak sa sitwasyon. Muling sinimulan ni na Peter at ng kanyang grupo ang operasyon, pero handa na si Alex sa pagkakataong ito. Ginamit niya ang remote control car na ibinigay sa kanya noon, na may nakalagay na camera sa ibabaw. Nagawa ni Alex na ipasok ang car sa loob ng bahay at maabot ang kwarto kung saan naroon si Peter. Patuloy na ni-record ng camera ang mga ginagawa ni Peter. Biglang napansin ito ni Peter. Sinabi niya sa iba na may nakita siyang remote control car, at sa ibabaw nito ay may camera na nagre-record sa kanila. Nalito ang grupo, pero bago pa nila mahawakan ang car, mabilis itong inilipat ni Alex at nakatakas. Nang maipit ang remote control car ni Alex sa ilalim ng tambak ng mga damit at lumapit si Peter, mabilis na pinatay ni Alex ang TV sa loob ng bahay, matagumpay na na-distract si Peter. Tinawagan din ni Alex ang bahay gamit ang telepono, ngunit imbes na siya ang sumagot, ang pet kakato ng kapatid niya ang nakasagot, na lalong naguluhan ang lahat. Nakita ang pagkakataon, sinubukang patakbuhin ni Alex ang car, pero sa kasamaang palad, tumamba ang car. Agad na tinawag ni Peter ang iba pa na pumunta sa lugar. Ngunit sa ilang pagsisikap, nagawa ni Peter na buksan ang pinto at kunin ang remote control car. Nasa malapit si Alice at ang iba pa. Sinabi ni Peter sa kasama ni Alice na kunin ang processor mula sa car, habang bumalik siya sa loob para suriin ang bahay. Biglang naibalik ang koneksyon sa remote control car ni Alex. Mabilis na kumilos, nagawa ni Alex na palayain ang car mula sa mga kamay ng humahabol at patakbuhin ito palayo. Sinubukang habulin ni na Jernigan at Unger ang car, at muntik nang mahuli ni Unger ang car nang pansamantala itong mawalan ng signal. Pero mabilis na nagpalit ng posisyon si Alex at nakuha muli ang kontrol ng car. Nakita ni Alice ang car at tumalon para hulihin ito, ngunit sa parehong oras, tumalon rin si Peter. Hindi sinasadyang nabangga ni Alice at Peter, at sa wakas, nagtagumpay si Alex na maibalik ang kanyang car. Napilitang umatras si Peter at ang iba mula sa bahay pansamantala. Nang sinuri ni Alex ang footage ng camera, napansin niyang nawala na ang recording tape. Nawala ang pagkakataon niya na patunayan na tunay na may magnanakaw. Nalito si Alex, nakuha na ang unang kaset, pero bakit patuloy pa rin silang hinahabol ng mga magnanakaw ang remote control car? Pagkatapos ng lahat, hindi naman gaanong mahalaga ang car mismo. Nang buksan ni Alex ang car, may maliit na bagay na aksidenteng nahulog. Pinulot niya ito at in-inspection gamit ang magnifying glass. Nakalagay dito ang mga salitang, United States Air Force Technology, kasama ang serial number. Agad na tumawag si Alex sa US Air Force Recruitment Office at sinabi na nakakita siya ng computer chip sa loob ng kanyang remote control car. Sa simula, hindi mukhang interesado ang opisyal sa sinasabi ni Alex. Pero nang binasa ni Alex ang serial number sa processor at ibinigay ang kanyang address sa bahay, nagbago ang sitwasyon. Samantala, nagsimulang maghinala sina Peter at ang kanyang grupo na ang taong tumatawag sa pulis kanina ay maaaring isang bata, dahil 2 beses nang dumating ang pulis, kahit hindi pa rin sila lubos naniniwala. Habang nag-uusap sila, bigla, tumanggap si Peter ng tawag mula kay Mo, na nagsabi na 24 hours na lang ang natitira nila para mabawi ang processor. Sa bahay ni Alex, ipinaalam ng ina niya sa lahat na abala siya sa mga meeting sa buong araw kinabukasan, mula umaga hanggang gabi. Pinakiusapan niya si Molly na bantayan si Alex, pero sinabi ni Molly na may ballet lessons siya. Sinabi rin ng kapatid niyang lalaki na may hockey practice siya. Narinig ito ni Alex at sinabi sa ina na ayos lang, kaya niyang manatili sa bahay mag-isa. Biglang tumunog ang telepono, at sinagot ito ng ina ni Alex. Lumabas na kasabwat ni Peter ang tumawag, na nagpapanggap bilang nagmamalasakit na kapitbahay, at sinasabing kinuha ni Alex ang isang remote control car mula sa bahay niya. Sumagot ang ina ni Alex na imposibleng iyon, dahil ang remote control car ay pagmamay-ari ng anak niya at regalo ng isang kapitbahay.
Bukod dito, palaging nasa bahay ang anak ng kapitbahay dahil may chickenpox. Aksidenteng narinig ni Alex ang pag-uusap at agad niyang pinutol ang tawag. Alex, what is the matter with you? You don't disconnect one of my calls. Don't talk to Mrs. Clovis, please. Why not? She's dangerous. Call her back. I think you'll be surprised. Sa puntong iyon, napagtanto ni na Peter at ng grupo niya kung nasaan ang remote control car na hinahanap nila. Habang nasa kwarto, nagsimulang mag-isip si Alex na darating sila sa bahay niya kinabukasan. Walang maniniwala sa kanyang pamilya sa sasabihin niya, at kahit ang pulis, hindi rin maniniwala. Kung magtatago lang siya, mali iyon. Ito ang kanyang neighborhood at bahay, kaya nagpasya siyang lalaban. Kahit na mga ganitong edad na ang mga kriminal, determinado si Alex na hindi matalo. Gabing iyon, nagsimulang maghanda si Alex at maglagay ng mga patibong para sa mga magnanakaw. Kasabay nito, sina Peter at ang kanyang grupo ay nagpe-prepare rin para sa susunod na araw. Kinabukasan, sinimulang i-stakeout ni na Peter at ng kanyang grupo ang bahay ni Alex. Lumapit ang isa sa kanila sa bahay, pero alam na ni Alex na magnanakaw ito, kaya tinunog niya ang kanyang whistle. Ang tunog nito ay nagpasimulang paikutan ang aso na hawak ni Alice. Lumabas pa si Alex at patuloy na tinutunog ang whistle, hanggang sa huli, nadapa at natambo si Alice. Samantala, natanggap ng hepe ng FBI ang ulat na isang batang-bata ang matagumpay na nakahanap ng processor na matagal na nilang hinahanap. Nalaman din niya na kasangkot si Peter, kaya agad silang nagmadaling pumunta sa bahay ni Alex. Umalis na ang ina ni Alex sa bahay, at nakalabas na rin ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Ngayon, mag-isa na si Alex sa buong bahay. Pag-alis ng kanyang ina, agad siyang nagsimulang maglagay ng mga patibong sa paligid ng bakuran. Sina Peter at ang kanyang grupo ay nagsimulang harangan ang mga kalsadang papunta sa lugar. Habang papalapit sina Peter at ang kanyang kasabwat sa bahay ni Alex, natagpuan nila si Mrs. Hess na naglalakad, kaya agad nilang nilapitan ang matanda. Paglapit nila sa matanda, agad na nagtanong si Peter kung meron ba siyang natanggap na package galing kumpanya, pero ang sabi ng matanda wala daw siyang natanggap kahit ano. Kaya agad siyang dinala ni Alice sa garahe. Hindi alam ng matanda na siya pala ang biktima. Kaya agad na kinulong ni Alice ang matanda at binuksan ang pinton para palamigan siya. Crooks at 30 yards and closing. Let the party begin. Pumasok sina Unger at Jernigan sa bakuran ni Alex. Nakita ni Unger ang isang barrier na may nakalagay na babala, danger, electric shock. Syempre, hindi naniwala si Unger at inisip na biro lang ito ng bata, pero bigla na kuryente si Unger sa isang barrier. Sa kabilang banda, aksidenteng naupo ni Jernigan ang isang upuan at na-shock dahil isa ito sa mga patibong ni Alex. Galit na galit si Unger at sinubukang pumasok sa bahay, ngunit muli siyang nahulog sa isa pang patibong ni Alex. Dumating si Peter sa lugar at sinabi na napakatalino ni Alex. Nakaset up si Alex ng trap na may lubad, at sa ibabaw ng pinto ay may barbell. Akala ni Peter na nabigo ang trap nang maputol ang lubad, pero sa halip ang akala nila ang barbell mismo ang bitag, pero ang kahon na puno ng libro pala ang bumagsak. Pero pagtayo nila pabalik, pintol ni Alex ang lubad, at bumagsak sa kanila ang barbell. Ouch. Nang pumunta si Alice sa likuran, hindi niya alam na may patibong doon. Pero pagtalon niya sa pinto hindi niya alam na may pangalawang patibong ang naroon. Samantala, nahuli si Jernigan sa isa sa mga hook ni Alex, na napilitang mag-trigger ng isa pang trap. Nahulog si Unger sa isa pang trap ni Alex. Hindi lang si Unger, si Peter at si Jernigan ay paulit-ulit ding nahuli sa mga patibong. Kahit nang pumasok si Jernigan sa storage area at inisip na natagpuan na niya si Alex, isang monkey doll lang pala ang nakita niya. Nang sumilip si Peter sa pinto, hindi alam na naroon si Alex kaya agad inispra ang mata ni Peter na nagmukha siyang si Batman. Sa wakas, nakapasok si Peter sa bahay, ngunit sa pagsara ni Peter sa pintuan may tumunog na boses ng bata. Pagbukas sa pinto na yon, may patibong pala doon.
Sa pagpasok din ni Unger sa bintana, may nakaharang pala doon sa isang patibong, kaya ang paa niya hindi makawala sa isang lalagyan at nahihirapan siyang naglalakad. Nang papunta siya sa basement, hindi niya alam na may patibong pala doon kaya agad nahulog sa basement at aksidente niyang nabaril ang inidoro. Nakakita naman si Jernigan ng isang hagdan, agad niyang inaakyat ang bintana kaya agad niyang nakita si Alex. Hindi niya alam na banibiro pala siya ni Alex. At nang nakawala na si Alice sa putikan, nagtungo na siya sa likuran ng bahay. Akala niya walang patibong ang hagdan, kaya't nag-gymnastic siya doon at sa ilang segundo biglang nawasak. Nang nakatayo na naman si Alice, agad siyang tumalon sa sirang hagdan, pero paglapit niya sa may pintuan, natapakan niya ang patibong kaya agad siyang nahulog sa sahig. Nang marinig ni Peter si Alice na nasa labas, natapakan din niya ang patibong kaya nahulog din siya. Ngunit muli silang nag-regroup sa napakasamang kalagayan. Biglang tumunog ang telepono. Agad na sinagot ni Alex at natuklasan na ang tumawag ay ang kanyang ina. Nang nilapitan ni Peter ang telepono, agad niyang nilagay ang kanyang barrel. Narinig ni Peter ang pag-uusap ni na Alex at ng kanyang ina. Tinanong niya si Alex kung okay lang ba siya, at sinagot naman siya ni Alex na ayos lang siya, at pinagsabihan din ang kanyang ina na huwag muna umuwi sa bahay, pero sa pagpulot ni Peter ng baril, laruan ni Alex ang napulot niya. Doon niya napagtanto niya na matapang ang batang ito. Nang pinuntahan ng tatlo ang sa taas ng kwarto, nakita ni Unger ang pinto na biglang sumasara, pero nandoon si Alex sa loob na iyon. Pagbukas ni Unger sa pinto, wala namang katao-tao roon, hindi niya alam na sa pintuan pala si Alex na nagtatago. At nang dumating ang mga pulis sa paaralan, agad silang nagtungo sa pamilya ni Alex. Akala ng hepe na si Stan yung nakaalam sa bagay na hinahanap nila, pero hindi alam ni Stan kung ano iyon. Alam na ng ina ni Alex na siya pala ang tinutukoy, at sinabi ng hepe na si Alex ay nakalagay sa panganib kaya agad nilang puntahan. Nang sinilip ni Alice ang isang kwarto, nakita niya ang kama na mukhang may taong natutulog, kaya agad nilang nilapitan ang kama. Pero sa kanyang paglapit isa palang monkey doll ang naroon, kaya pinagtawanan siya ni Jernigan. Pero inilabas ni Alex ang alaga niyang daga na si Doris, at nagtungo sa pantalon si Jernigan. Nang makita ni Alice ang daga, agad siyang natakot at handa ng pugutan ang daga, pero biglang tumalon ang daga at hinampos niya ang bayag ng kanyang kasama. At si Unger naman, may narinig siyang kumakanta sa kwarto, pero pagtingin niya sa banyo isa palang babae ang kumakanta at naliligo. Sa sobrang niyang kamanyakan, agad niyang pinuntahan iyon. Sa pagsilip niya sa banyo, isa pala itong larawan ng isang babae at ang parrot ang kumakanta. Sorry, Charlie. This just ain't your day. At nang lumabas na si Alex sa pinagtataguan, agad siyang tumakbo at nakita siya ng tatlo. At sa kabutihang palad, nagbanggaan ang dalawa kaya't nakaakyat si Alex sa taas at nagtungo sa maliit na elevator para bumaba at makatakas. Ngunit pagdating ng tatlo roon, wala na si Alex roon, at doon nila nalaman na nakamasid pala si Alex sa kanila. At nang nakababa na si Alex, kumuha siya ng robot para pindutin ang elevator patungong pataas, at kinuha niya ang upuan ng elevator. At nang napagtanto nilang nakalabas na si Alex na may dalang bagay na kanilang hinahanap, nagdesisyon sila na habulin siya sa pamamagitan ng trampoline. Pero sa pagtalon nila sa trampoline, akala nila trampoline iyon, ngunit isa pala itong patibong na swimming pool na sobrang lamig. At nang pinindot ng robot ni Alex ang elevator, agad niyang narinig ang elevator na paakyat, at agad siyang pumunta roon. Ang hindi niya alam na walang upuan sa elevator dahilan para mahulog si Alice sa sahig. Samantala, agad na pinuntahan ni Alex ang garahe ni Mrs. Hess at nakita siya roon na nakatali. Kaya agad-agad niyang tinulungan ang matanda. Ngunit hindi niya alam na nagtatago na pala si Peter doon, at na naghihintay sa kanya. Kaya agad siyang nagulat ni Peter. Tinakat niya si Alex gamit ang isang bagay na mukhang sandata, pero sa kabutihang palad, laruan lang pala ito. Matalinong tinutukan ni Alex si Peter gamit ang kanyang sariling laruan na sandata, kaya natakot si Peter at lumabas. Lumabas na ang sandata ni Alex ay laruan din. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at FBI agents. Dinakip nila sina Unger at Jernigan, na natrap sa swimming pool at si Alice na walang kamalay-malay sa elevator. Nang makita ni Alex ang kanyang ina na dumating, tinawag niya ito at nagyakapan sila. Humingi ng paumanhin ang kanyang ina dahil hindi siya pinakinggan noon. Ipinahayag ni Molly ang kanyang pagmamalaki, sinasabing tunay na bayani si Alex sa pagtatalaga sa mga kriminal. Inabot ni Alex ang processor sa hepe ng FBI at ipinakita pa ang kinaroroonan ng natitirang mga magnanakaw.
Samantala, si Peter na nagtatago sa maliit na tagwan, biglang dumating ang parrot sakay ng remote control car at may dalang pasporo. Hindi niya alam na may furry works ang nakalatag. Nang handa na sanang sindihan ng ibon ang fuse, sinubukan ni Peter na ma-distract siya sa pamamagitan ng pag-alok ng pagkain, pero tumanggi ang ibon. Dahil ang nais ng ibon ay 2 piraso, kaya't sinisindihan niya ito. At doon na nagdulot ng malaking pagsabog. Agad din itong nakita ng mga pulis. Matagumpay na nahuli ng mga pulis at FBI agent si Peter at ang kanyang grupo. Kalaunan, bumalik ang ama ni Alex sa bahay, nagulat nang makita ang bahay na tila magulo at nagre-renovate. Ngunit sa katotohanan, naroon na lahat, kabilang ang mga pulis at FBI agents. Nagdala pa ang ama ni Alex ng regalo, isang remote control car na katulad ng sa anak niya. Nagtatapos ang pelikula na nakakulong na ang mga kriminal, at nakakatuwa, lahat sila ay nagka-chickenpox tulad ni Alex. Nagtapos ang Home Alone 3 sa isang masayang wakas. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Janet Perez, Pet Malo, Rafi Desen, Yasser Inde John Vergara, Margie Bautista, John Riel Esteban, Carlos Montaner, John G. Joseph Lee, Darwin Faustino, B. Aguirre from Banilad Ono, Calvario Rodel from Palanan Isabela, Elmar Vlog from Saudi Arabia, Erica Olmedo from Negros Occidental, Hilario Basas from Croatia, Jesny Vergara from Masbate, at Rain Allen Abenales. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.